Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-join sa ating online service. So, before po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. At bago yan, meron po akong gustong verse na basahin sa inyo. Sa 1 John chapter 1, verse 7 to 9. Sabi po dito, "Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak." Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Ang Panginoon, alam naman niya lahat ng nangyayari sa ating buhay at wala talaga tayong maitatago sa Kanya. Kapag meron tayong mga nagawang kasalanan, ang kailangan lamang natin gawin ay lumapit sa Kanya. Aminin natin ang ating pagkakamali. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, tanggalin natin yung pride. Tanggalin natin yung iniisip natin na okay lang naman yon na gumawa ako ng kasalanan na yon. Hindi, kailangan maging totoo tayo sa sarili natin. At aminin natin ang ating mga pagkakamali. So ngayon, yun po yung gagawin natin. Tayo po yung mananalangin. Tayo po yung hihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Sige po, mag-pray po tayo. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo ngayon. At alam namin, Lord, alam mo ang bawat bagay na nasa loob ng aming puso at sa aming isipan. Kami po'y lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Panginoon, patuloy mo po kaming baguhin at patuloy mo po kaming gawing katulad mo. Tulungan mo kami sa araw-araw na gumawa ng mga tamang desisyon at ng mga bagay na makakapag-glorify sa iyong pangalan. Tulungan mo po kaming patuloy na mag-progress sa aming relasyon sa inyo, Panginoon. Maraming salamat dahil ikaw lamang ang makakapagpabago sa amin. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ayan, so ngayon naman po, we will be celebrating communion together. And bago po yan, basahin ko po sa Matthew 26, verse 26 to 28. Sabi po dito, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Kayong lahat ay uminom ito, sapagkat ito ang aking dugo ng katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami." So, itong communion, we celebrate this because we want to realize kung ano po yung ginawa at alalahanin yung ginawa sa atin ng Panginoong Hesus. Kailangan natin magpasalamat sa buhay niya na binigay niya para tayo magkaroon ng kapatawaran. Sabi dito sa last verse, no, yung kanyang dugo ay binuhos niya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, join niyo po ako. Let's take the bread and the cup. Ayan, and let's pray. Lord, salamat po sa pagbigay ng iyong dugo at ng iyong katawan para sa aming kapatawaran. Ito po ay aming palaging aalalahanin at hindi kakalimutan na ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo na nagbigay ng kaligtasan sa amin. Salamat, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, let's worship the Lord. Yeah. Because Jesus, we worship you, Lord. Glorify your name, O God, in this place. Heaven thundered, and the world was born. Life begins and ends in the dust you form. Faith commanded, and the mountains move. Fear is losing ground to a hope in
in your name they shall be done. Yeah, Lord, you're unstoppable. We glorify you, oh God. We worship you, Jesus. Nothing. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Nothing shall be impossible. Your kingdom reigns unstoppable. We'll shout your praise forevermore. Jesus, our God, unstoppable. Oh, yeah. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Come on, sing with us. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Unstoppable God, let your glory go on and on. Impossible things in your name, they shall be done. Yeah. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. We glorify your name. Thank you so much, Lord. We worship you. Lord, we worship you, God. There is victory in your name, O Lord. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. And I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. And I'm gonna see
turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, And I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see your victory. I'm gonna see your victory. For the battle belongs to you, Lord. Thank you, Jesus, for the victory. Salamat, Panginoon. Kami ligtas sa iyong piling, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo. Salamat sa pagmamahal mo, Lord. Ikaw lamang, Panginoon. Thank you, Jesus. We worship you, Lord, in this place. Thank you for worship you. Sa iyong biyaya. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo. Parating ligtas ang puso. Mangusap ka, likod mo'y nakikinig. Sa ingay man, ulong mo'y natatanging. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan.
kausap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man, bulong mo'y natatanging pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo'y ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. For a word of prophecy po, let me read to you po Jeremiah chapter 48, beginning with verse 1. Concerning Moab, thus says the Lord of hosts, the God of Israel. Woe to Nebo, for it is laid waste. Kirithaim is put to shame, it is taken. The fortress is put to shame and broken down. The renown of Moab is no more. In Heshbon they planned disaster against her. Come, let us cut her off from being a nation. You also, O madmen, shall be brought to silence. The sword shall pursue you.
A voice, a cry from Horonaim, desolation and great destruction. Moab is destroyed. Her little ones have made a cry. For at the ascent of Luhith they go up weeping. For at the descent of Horonaim they have heard the distress cry of destruction. Flee, save yourselves. You will be like a juniper in the desert. For because you trusted in your works and your treasures, you also shall be taken. And Chemosh shall go into exile with his priests and his officials. The destroyer shall come upon every city, and no city shall escape. The valley shall perish, and the plain shall be destroyed, as the Lord has spoken. Give wings to Moab, for she would fly away. Her cities shall become a desolation with no inhabitant in them. Cursed is he who does the work of the Lord with slackness, and cursed is he who keeps back his sword from bloodshed. Moab has been at ease from his youth, and has settled on his dregs. He has not been emptied from vessel to vessel, nor has he gone into exile. For his taste remains in him, and his scent is not changed. Therefore, behold, the days are coming, declares the Lord, when I shall send to him pourers who will pour him, and empty his vessels, and break his jars in pieces. Then Moab shall be ashamed of Chemosh, as the house of Israel was ashamed of Bethel, their confidence. How do you say we are heroes and mighty men of war? The destroyer of Moab and his cities come up, and the choicest of his young men have gone down to slaughter, declares the King whose name is the Lord of hosts. The calamity of Moab is near at hand, and his affliction hastens swiftly. Grieve for him, all you who are around him, and all who know his name. Say how the mighty scepter has broken, the glorious staff. Come down from your glory and sit on the parched ground, O inhabitant of Dibon. For the destroyer of Moab has come up against you. He has destroyed your strongholds. Stand by the way and watch, O inhabitant of Aroer. Ask him who flees, her who escapes. Say, what has happened? Moab is put to shame, for it is broken. Wail and cry. Tell it beside the Arnon, the Moab is laid waste. Judgment has come upon the tableland, upon Holon and Jaza, and Mepaat, and Dibon and Nebo, and Beth-Diblatayim, and Kirithaim, and Beth-Gamul, and Beth-Mion, and Kirioth, and Bozrah, and all the cities of the land of Moab, far and near. The horn of Moab is cut off, and his arm is broken, declares the Lord. Make him drunk because he magnified himself against the Lord, so that Moab shall wallow in his vomit, and he too shall be held in derision. Was not Israel a derision to you? Was he found among thieves, that whenever you spoke of him, you wagged your head? Leave the cities and dwell in the rock, O inhabitants of Moab. Be like the doves that nest in the sides of the mouth of a gorge. We have heard of the pride of Moab. He is very proud of his loftiness, his pride and his arrogance, and the haughtiness of his heart. I know his insolence, declares the Lord. His boasts are false, his deeds are false. Therefore I wail for Moab, I cry out for all Moab. For the men of Ki-Hareseth I mourn. More than for Jazer, I weep for you, O vine of Sibma. Your branches pass over the sea, reach the sea of Jazer, on your summer fruits and your grapes. The destroyer has fallen. Gladness and joy have been taken away from the fruitful land of Moab. I have made the wine cease from the wine presses. No one treads them with shouts of joy, and shouting is not the shout of joy. We thank you, Lord, for your word. Lord, we thank you because you are faithful. Kayo po ang God who is a God of justice. Lord, you truly will judge the wicked, those who are arrogant, and those who boast against you. We thank you, Lord, that you will be remaining faithful to those who are humble and meek in the land. We thank you, God, and we glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Isang magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig sa ating online service dito po sa House of Christ Fellowship. At ngayong araw na ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang bagay na aking natutunan mula sa pagbabasa ng Book of Isaiah sa chapter 45. Ito po ay yung verse na, sa verse 7, sabi po dito, at ang nagsasalita po dito ay ang Panginoon. Sabi po dito sa verse 7, Ako ang lumikha ng dilim at liwanag,
Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. Ako ang si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Alam niyo po, nung nabasa ko po ito, ako po ay nagulat talaga. Kasi po, ako po ay ilang dekada pong nakikinig sa pagtuturo na masasabi nating prosperity preaching. Kasi po, ang bagay na natutunan ko po doon ay yung pong relationship natin sa Panginoon, ang focus is yung material things or the material blessings that we can get out of our relationship with God. Magandang bahay, magagarang kotse, pag-travel sa iba't ibang bansa. Hindi man sabihin na ito yung palaging tinuturo, pero linggo-linggo, iyon po yung parang nagiging focus ng atensyon ng mga tao dahil nakakubli sa tinatawag na pagpapapuri sa Panginoon yung pag-focus ng mga tao sa mga material na bagay na kada linggo ipinapakita, isinisiwalat or binubulgar sa buong kongregasyon kung gaano kadaming mga sasakyan, mga magagarang bahay, mga pagpunta sa iba't ibang lugar na para pong napalitan kung ano po talaga yung essence ng pagkakaroon ng relationship kay God. Kaya nung nabasa ko, kasi po bahagi po nung pagtuturo ng prosperity preaching ay parang ginagawan po nila ng magandang image ang Panginoon. Sinasabi, tinuturo na puros kabutihan lamang at puros magagandang bagay ang idudulot or ang nabibigay ng Panginoon. Na kapag ikaw ay may sakit, kapag ikaw ay hindi maayos ang buhay mo, mahirap ka, may pinagdadaanan kang problema, na ikaw ay malayo sa Panginoon at ikaw ay hindi niya mahal, may ginawa kang kasalanan. Pero kikita po natin si Job, siya po ay a very righteous person, pero tingnan niyo po yung nangyari sa kanya. At sakto po, tama po, it aligns with what God says about Himself. Ulitin ko po sabi po dito ng Panginoon, ako ang lumikha ng dilim at liwanag. He has created both light and darkness. Ang ginagawa po kasi ng mga prosperity preachers is finofocus yung mga tao sa magandang image ng Panginoon. Dahil parang yung image na gusto nila, na ginagawa nila para sa sarili nila, ginagawan din nila ng image yung Panginoon para mas madali nilang maibenta ang relationship kay God, mas maraming pupunta sa church nila, mas dadami yung tithes nila, no? Dahil ginagawa nila ng image yung sarili nila, si Lord din, ginagawa nila ng image. Kaya nga po nung nabasa ko to, sabi ko sa sarili ko, mas mahalaga na tanggapin ko or i-accept ko kung ano yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili kaysa sa kung ano yung itinuro sa akin ng ibang tao. Ang tinuturo ng ibang tao sa akin, ang image ni God is talagang wala kang may experience na problema, na hardships, talagang puros blessings lang in everything. Pero sabi ni Lord tungkol sa kanyang sarili, ako ang lumikha ng dilim at liwanag, ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan, akong si Yahweh ay nagpapasya ng lahat ng ito. Now, if that is what God says about Himself, I believe Him. Naniniwala ako, mas pinaniniwalaan ko kung ano ang sinabi ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili kaysa sa tinuro sa akin ng ibang tao. At dahil dito, mas nakikilala ko ang Panginoon, mas may takot, mas naiintindihan ko na talagang ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano, mabuti man o hindi mabuti, hindi tatanggal ang pagka-Diyos ng Panginoon. Si Lord pa rin ang may hawak sa ating buhay. At sana po ay meron po kayong napulot na lesson dito po sa maikling sharing ko po na nagre-remind po sa atin na alalahanin o intindihin kung ano ang sinasabi ng Panginoon kaysa sa sinasabi ng ibang tao. Salamat po.
the old has gone, there's a light. I live by faith, not by sight. There is a new day written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've met the honor of my story, and it's mine, yes, it's mine. There is a new day written down in glory. Magandang araw po sa inyong lahat. I'm gonna share with you our teaching for today. So, ang aking pong text ay in Luke 15 verse 11 to 24. So, basahin ko po yung Tagalog, yung Malayang Biblia. At sinabi pa niya, may isang taong may 2 anak na lalaki. At sinabi sa ama ng mas nakababata sa kanila, Tay, bigay niyo sa akin ang parte ng ari-arian na para sa akin at hinati niya sa kanila kanilang kabuhayan. Katapos di nagtagal, nag-impake na ng kanyang mga gamit ang nakababatang anak na lalaki. Umiyahe sa isang malayang lalawigan at doon niya inubos ang ari-arian niya sa waldas na pamumuhay. Pero nang malustay na niya ang lahat, ay nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lalawigang iyon at nagsimula na siyang maghirap. At lumakad siya at kumapit sa isang mamamayan ng lalawigang iyon at pinapunta siya sa gitna ng bukid nito para magpakain ng mga baboy. Nasa masam niyang punuin ang tiyan niya ng mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy, pero wala namang magbigay sa kanya. Pero nang siya'y matauhan, ay sinabi niya, gaano karaming trabahador meron ang tatay ko, labis-labis ang pagkain, pero ako halos mamatay na dito sa gutom. Tatayo na ako dito para pumunta sa tatay ko at sasabihin ko sa kanya, Tay, nagkasala po ako sa inyo sa langit at di na po ako karapat-dapat na tawagin pang anak ninyo. Gawin nyo na lang po akong gaya ng isa sa mga tauhan nyo. At pagtayo roon ay malis siya papunta sa ama niya, pero malayo pa siya ay nakita siya ng ama niya at ito'y sobrang naawa. Kaya't ito'y tumakbo, niyakap siya at siya'y pinagahalikan. At sinabi sa kanya na anak, Tay, nagkasala po ako sa langit sa iyong harapan, kaya di na po ako karapat-dapat pang tawagin na anak nyo. Okay, stop muna tayo doon. So, share ko po sa inyo yung parang continuation po ito ng aking topic about love, pag-ibig from John 3:16. So, bigyan ko lang po kayo ng konting background. Maganda unawain natin paano pinakita ni Jesus yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Kung babalik po tayo sa Luke 14, makita po natin si Jesus na in-invite ng mga Pharisees. Sila po yung mga matataas na opisyal ng simbahan, okay? Mga elite religious people. At although alam natin at alam din ni Lord na yung mga taong ito ay hindi maganda ang pagtingin sa Kanya, ay gusto siyang siraan at eventually ginusto nilang patayin siya. Hindi pa rin naging hadlang yun para hindi sila puntahan at abutin ni Lord. Okay? Hinintay ni Jesus yung pagkakataon na yun. And babasa nyo na ang daming shinare ni Jesus tungkol sa kanila. Ngayon, sa susunod na chapter naman, chapter 15, makikita natin na si Jesus naman ay nandoon sa mga sinasabi sa Bible na sinners, yung mga reject ng religious society. Kinagagalitan sila nung una niyang pinuntahan. So, galing, no? Si Jesus walang bias. Okay? Wala siyang favorite na mga tao o group of people. Lahat inaabot niya. Kaya mataas ka man o mababa sa harap ng Diyos o sa harap ng tao, inaabot siya o inaabot tayo ng Panginoon. Galing ni Lord. Ito ay sinabi ng Panginoon na kung gaano kataas ang langit at ang lupa, ganun ang pag-ibig niya sa mga taong naghahanap sa Kanya. Nakakatawa po. So, we can say na yung love ni Lord ay relentless. Ito po ay walang patid at kung sa Tagalog, ang ibig sabihin ng relentless, nag-research tayo ng konti, walang habas. Okay? Walang humpay. Walang tantan, malupit, matatag, mapilit, walang sawa.
bira ng bira, banat ng banat. Sige-sige, todo banat. Hindi sumusuko, panay-panay. Kung pwede sabihin ng relentless, ganyan ang pag-ibig ng Panginoon. Okay, so yung next nating explain itong story natin about yung tatay at yung dalawa niyang anak. So, sinasabi sa atin, may teaching dito na pag ang isang tao ay nagkasala sa harapan ng Diyos, ay, para niyang sinasabi sa Diyos na, Tatay, akin na lahat ng meron ako at ilalagay ko yun sa aking poder, sa aking ari-arian at aalis ako sa tahanan mo. Yun po ang sinasabi natin. Kada po tayo ay lumalabag sa sinasabi ng Diyos. Sinasabi po natin, ako na ang bahala sa buhay ko. Wala kang pakialam na sa akin, Diyos. Okay? So, ganun po yung ginawa nung binatang ito. Nilagay niya yung lahat ng meron siya under his power at hindi niya pinansin kung ano yung iniisip ng tatay niya na mabuti para sa kanya. Pero tanong natin, bakit naman siya hinayaan ng tatay niya na gano'n na lang ang trato sa kanya? Ano po mga kapatid, ang totoo nito, itong batang ito ay hindi na po batang bata. Ito po may isip na, responsable na sa buhay, pinag-aral o nag-aral, natuto ng lahat ng tama at mali. Pero in spite of that, ginawa pa rin niya yung decision na yun. Siguro, lesson yun sa atin, mga magulang, na one day, darating yung panahon na yung mga anak mo, kahit anong turo mo dyan, mabuti o masama, meron niyang sariling pagpapasya sa buhay. At di natin sila mapipigilan kung ano yung kanilang gusto balang araw na gawin. We can only pray na magiging mabuti yung kanilang future at yung kanilang decision. So, pinapakita din sa atin dito na si Lord bilang Ama, hindi niya gustong kontrolin yung buhay natin. Okay? Hindi niya gustong kontrolin lahat ng decision mo. You have to make your decision. Ang dyan lang si Lord para turuan ka, para i-guide ka at sabihin sa iyo kung ano yung tama at mali. Eventually, ikaw pa rin. Cargo mo pa rin ang buhay mo. So, you have a choice na magpasakop sa Kanya, magpagabay. You have a choice na tumalikod sa Kanya. It's up to you. So, ngayon, tinuturo din po nito na ang kasalanan po o si Satanas ay isang malupit na amo. Makikita po natin, naghirap yung binata. Okay, nagpasakop siya sa isang amo na walang hangad sa kanyang kabutihan. Yun po si Satanas o yun po ang kasalanan. Sabi po sa Romans 6:23, ang ipinambabayad ng kasalanan sa mga alipin niya, alam niyo po kung ano? Kamatayan. Pero ang bigay ng Diyos sa ating mga tao, kung tayo magsisisi, lapit sa Kanya, ay buhay na walang hanggan. Layo, no? Layo. So, nakakalungkot, no? Minsan may mga tao na kailangan pa nilang ma-realize na kasalanan walang may dudulot sa kanilang kabutihan bago nila aminin yung kanilang pagkakamali. Yun po yung nangyari sa batang ito o sa binatilyong ito. Nakaalasap siya, naramdaman niya yung pait ng kasalanan, na pagsuway sa Diyos, pagsaway sa tama, at na-realize niya at dapat siyang bumalik. Alam niyo po, pwede niyo sabihin na, Brad, ako nagsisimba, okay, nasa isang religious family, pero kakaranas pa rin ako ng hindi maganda kasalanan. Alam niyo po, hindi porkit nasa church tayo, nagsisimba ka every week, ay sa Diyos ka o anak ka ng Diyos o ligtas ka. Ako po noon ay pinalaking religious, ang aking mga magulang, pinag-aaral sa Catholic school mula kinder hanggang pag-graduate ko po. Pero nakaranas po ako na naramdaman ko sa buhay ko dahil sa mga pagsubok na ako pala malayo sa Diyos. Malayo
ako sa Diyos. Sa kabila ng religious background ko. Okay. So, sa kabila ng yun, dapat na isipin natin, mga kapatid, na religious ka man o hindi, dapat abutin natin yung mga taong iyon. Dapat alamin natin ang kanilang sitwasyon, ang pinanggagalingan nila, at ilapit natin sila sa Diyos. So, yun po yung susunod nating explain, no? Sabi ng Binatilyo na tatayo siya at pupunta siya ron sa tatay niya at babalik siya. So, ano pong nangyari? Habang malayo pa lang siya, okay, andun na yung tatay niya, nag-aabang sa kanya. Okay, nakita siya from afar at ang ginawa niya, hinabol niya yung kanyang anak. So, hinabol niya. So, tanong natin, bakit kailangan na habulin pa nitong tatay yung anak niya? Mukhang papalapit naman, di ba? Pwedeng sabihin natin yun, no? Pwedeng sabihin natin excited yung tatay. O pwede ring ang nangyari, yung anak, bagamat malapit na siya sa tahanan, ay pwedeng hindi niya na mamukaan yung lugar ng kanyang pinanggalingan dahil nga siguro sa tagal ng ano niya, ng pag-alis niya. At siguro inisip ng tatay na baka hindi to mabot sa bahay, puntahan ko na lang, habulin ko. pwedeng ganun ng istorya, no? Okay, pero isa lang po yung sinasabi nito, mga kapatid, na ang mga ligaw na kaluluwa na malayo sa Diyos, hindi nila kaya mag-isa na bumalik sa Kanya. Yan po ang katotohanan dyan. Kailangan na may aabot sa kanila para sila ay totoong mapalapit sa Diyos at makapagsisi at makasunod sa Kanya. So, naranasan ko po ito nung ako po ay naghahanap sa Diyos. Nagkaroon ng tragedy sa buhay namin. Yung father ko nagkasakit ng malala at di namin alam ang gagawin. Okay? So, ako, ang ginawa ko lang is to seek God. Hanapin siya. At nagkataon na sa kabila nung paghahanap ko sa Diyos, sa kabila hindi ko maintindihan yung na binabasa ko, nagbasa pa ako ng Bible everyday, New Testament. Sa kabila na may pumunta at nagbisita sa aming pastor. At yun yung nagbigay linaw sa amin kung ano yung dapat namin gawin para makalapit sa Diyos, para magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. At mga kapatid, hindi kayo maniniwala, inabot ng 2 taon bago ako mabaptize. Napakatyaga ang nag-follow up sa amin, nagbisita sa amin. So, ano pong tinuturo sa atin ito? Again, dapat nating abutin yung mga tao na walang kaugnayan sa Diyos. Okay? Ano pa po? Okay? So, balikan natin, no? Pagkapunta doon ng tatay, hinabol niya, okay? Hindi pa nakontento. Okay? Ginawa niya, niyakap niya. At pinaghahalikan. Wow. So, itong Binatilyo na to na nilustay ang lahat ng gamit niya. Hindi siya ginalang, hindi siya nirespeto. Walang pasasalamat. Pumunta sa mga Gentiles, amoy baboy, mabantot, marumi. Okay? Sa kabila ng yon, hindi yon naging hadlang para yakapin siya ng tatay niya, para halikan siya. So, may joke ako, no? Siguro kung nangyari to sa panahon natin ngayon, alam niyo na ang mangyayari, no? O galing ka sa ibang city, ibang bayan, maligo ka muna. Bago tayo mag-contact, bago tayo mag-usap, maligo ka muna. Quarantine ka muna, 14 days. Temperature check, everything. So, pero hindi po ganun, no? So, meron pong force yung love. Siguro sa kanilang panahon, nangyayari din yun, na
meron silang ina-isolate ng mga tao. Totoo po yun, hindi lang po sa panahon natin. May nag-isolate din po yung mga Jews during their time. Ng mga tao na alam nila ay nanggaling sa hindi magandang lugar, hindi magandang experience. Pwede nagkasakit or what. Pero itong ama na to, hindi niya na inisip yung bagay na yun. Kundi, welcome niya na lang yung anak niya at hinipo o hinawakan at hinalikan. Right. So, mga kapatid, ganyan po ang trato ng Diyos sa mga nagsisisi. Alam niyo po, itong parable na to, ito po yung isa sa mga defense ni Jesus sa mga tumutuya sa Kanya na bakit mo inaabot yung mga makasalanang tao? Bakit mo sila kinakausap? Bakit ka kumakain kasama nila? Hindi ba ikaw ay narurumihan dahil sa kanila? Ito yung sagot ni Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos sa mga nagsisisi at gusto siyang hanapin ay ganun-ganun na lang. Ay hindi niya iniisip saan ka man nanggaling, ano mang background mo, gaano ka man karumi, gaano man kadami ginawa mong pagkakamali. Yayakapin ka niya. Hahalikan ka niya. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya dahil nagsisisi ka, inaamin mo na nagkamali ka sa harap ng Diyos. Ganun ang emotion na pinapakita ng ating Panginoon sa mga tao. Siguro yung iba sa atin ngayon natatakot na magmahal o gumawa ng para sa Diyos. Natatakot umibig, natatakot hipuin yung mga tao. Ay alam niyo po, may kapangyarihan kapag hinipo natin ang mga tao physically. Okay, naranasan ko po ito no ako po nagbibisita sa iba't ibang tao. Medyo last how many years ago, dami namin kasi binibisita noon nung panahon yun, 200 a week. Tuwan-tuwa ang mga tao. Kakaiba ang effect na kapag tayo ay nakipagsalamuha sa mga tao face to face. Okay? Face to face. Instead na nakatingin tayo sa camera, nakatingin tayo sa mga cellphone. Okay? Hindi ganun ang effect. Although meron din, pero iba yung personal touch. Iba yung makilala ka, makita ka in the flesh ng mga tao. At ganun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Bumaba siya sa lupa para hipuin tayong mga ligaw. So, ano po ang dapat natin gawin na bagay? Kung minsan may challenge, no? Pero si Jesus, alam niyo mga kapatid, hindi siya natakot. Okay? Hindi siya natakot na i-slanderin siya pagka ni-reach out niya itong mga Pharisees, yung mga matataas na elite. Hindi siya natakot doon. Okay. Wala siyang pakialam ano sabihin nila, basta i-express niya yung pag-ibig niya sa kanila. Gusto niyang i-reach out. Alam niyo, dahil sa pag-ibig ni Jesus sa mga Pharisees, naligtas si Nicodemus, naligtas ang iba pa na matataas na official ng society, na although hindi lahat. Jesus was never afraid na to suffer, na i-ridicule siya ng mga elite na to. Imagine mo, nung kagagaling niya lang sa mga Pharisee, pero alam niya, pagka ni-reach out niya yung mga publicans, yung mga sinners, titirahin siya nito. Okay? Titirahin siya, i-slander siya. Pero hindi niya kinatakutan niya. Ni-reach out niya pa rin yung mga tao katulad nila Mary Magdalene, nila Matthew, yung mga sinner sa harap ng Diyos o sa harap ng society. So, ang galing ng Panginoon. Yung love niya, relentless. Yung love niya, talagang walang nakikitang hindrance para hindi niya gawin ito. So, tingnan, tanong natin, how did love conquer? How does love conquer yung mga obstacle na to? Sabi po ni John, 1 John verse 4 in verse 16 in King James Version, and we have known and believed that the love that God has for us. Believe the love that God has for us. God is love.
He that dwells in love dwells in God, and God in him. So, meron daw pong bahay na ginawa ang Diyos. At ang pangalan ng bahay na yon ay pag-ibig. Ang sino man daw tao na nakatira sa bahay na yon, sa pag-ibig, ay nakatira din sa Diyos. So, kung ang Diyos, ang bahay mo, ang bahay ko, matatakot ka ba sa mga tao sa paligid mo? Okay? Sabi pa rito, and God will live in him. Okay? So, may takot ka man, okay? Kahit sabihin natin nasa loob ka na ng bahay na ito, pero God will live in the inside of you. Kung kontrolin niya yung emotion mo, kung kontrolin niya yung iniisip mo, and every thought that you have ay manggagaling sa Kanya. Kaya sinabi sa Psalms 91, he who lives in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Okay? Andun yung protection ng Panginoon. So, alam niyo kung paano nag-survive yung mga apostles? Basahin natin sa Bible, sa Acts. Because of the love of God. Hindi sila namatay until natapos sila yung kalooban ng Panginoon sa buhay nila. Sabi ni Jesus, in my name you will take poison and it will not kill you. You will lay your hands on the sick and the sick will recover. When we touch people, may healing po na nagpo-flow. Kahit sabihin ng world, when you touch people, you're gonna get sick. When you touch people, they will get sick. No. Let's believe in the Lord na when we touch the lives of these people, pag nakisalumuha tayo sa kanila, the life of God, the healing and the power of God will flow and save lives. So yan po ang message o yan po ang principle na dapat natin matutunan. If we live in love, life will flow sa ating buhay. The most deadly thing on earth dies if we touch it with the love of God. So sana po ay na-inspire po kayo. God will ever protect us. That God will help us fulfill yung commission niya sa atin to love and share the gospel sa mga ligaw at whatever the cost may be. He will be there and be with us till the end of age. God bless you po. Para po sa ating reading of scriptures, let's open your Bible sa Ephesians chapter 6 and babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Simula sa verse 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo ay mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao, sapagkat alam ninyong gagantipalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kalilimutan na kayo ay parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at pantay ang kanyang pagtingin sa inyo. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao,
Kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nakabilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Si Tihiko na mahal kong kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Kaya sinusugo ko siya sa inyo upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang palakasin ninyo ang inyong loob. Naway ipagkaloob ng Diyos Ama at Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga kapatid ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang kagandahang loob ng Diyos ay sumainyong lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, Lord, salamat po sa iyong salita. Naway ito po'y mapunta sa aming mga puso at aming i-apply sa pang-araw-araw naming mga buhay at desisyon. Salamat, Panginoon, sa gabay mo sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po at ako po si Pastor David. At ngayon, gusto ko lang po kayo encourage about sa mga promises ni Lord. Madaming promises si God sa Bible and once na pinramis niya, gagawin niya po talaga ito. At makikita mo mangyayari. At madalas sa mga promises ni God, may condition talaga. Mayroong if and kapag ginawa mo yung utos niya, then maikuha mo yung certain promise na yun. So, pero madami rin mga tao dyan na alam nila yung promises ni God and tinitwist nila and iniiba nila yung application and kung paano gawin. No? Kaya pinapadaan nila sa sarili nila para mag-gain nila yung benefit ng mga tao. Especially dito, it's about sa tithes and offerings. No? Madalas mga preachers dyan na gusto lang nilang abusuhin yung mga tao at makuha yung kanilang pera, gagamitin nila yung salita ng Panginoon. Na kaya sila nagpe-preach ay para yumaman sa pansarili lang. Hindi talaga para gawin yung ministry ni God. Makikita natin na pagdating sa Bible, ang pagbibigay ng ng resources, ng pera o kaya ng mga in-kind, ginagamit yan for the benefit ng mga may hirap at the same time para sa ministry ng Panginoon, no, na mga pinapagawa niya. Katulad nila Paul, nila Barnabas, at mga churches, sila Peter, and si Jesus mismo, he received offerings from the people para to be able to have that resources, no, para magtuloy-tuloy yung kanilang ministry and hindi sila syempre of course magutom sa daan and yung mga disciples na kasama niya. Yung makita natin yan. So, pero hindi ibig sabihin na may mga taong umaabuso o kaya use nila yung truth or promises ni God, hindi na totoo yung promises na binanggit sa Bible. Talagang babalik talaga tayo sa Bible at iisa-isahin natin, hihimahin natin, no, kung ano ba yung sinabi ni Lord. Certainly sa mga promises ni God, especially sa ngayon, titignan natin tithing and yung offering. So yung dalawa lang yung makikita natin. So sa tithing, pag pumunta tayo sa Malakay 3, na makikita natin dyan, yung kapag nag-tithes tayo,
may offering, merong promises si Lord na binanggit. No, yes, yung umpisa ng Malakay 3 is about the curse of robbing God, no? Pero ang tinutukoy nga natin dito, yung mga nagnanakaw dito is yung mga Levites. Kaya na-curse yung buong nation, silang lahat na-curse dahil yung mga Levites, mini-misuse nila o ninanakaw nila yung tithes and offerings para kay God, and hindi nila ginagamit sa tamang paraan. Yung covenant mismo ng Levites ang naging problema dito. Pero binanggit dito ni Malakay yung promise ni God, no? Si Lord mismo nagbanggit, si God mismo nagbanggit dito. Sabi dito sa Malakay 10 hanggang 12, Malakay 3, 10 to 12. Now, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. So, kita natin doon yung purpose ng tithes is para magkaroon ng food sa house. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. So makita mo doon na pag ginawa mo daw, dinala mo daw yung tithes sa storehouse, which is ito yung kumbaga hindi lang ito yung temple, no, pero it's a storehouse, no, para sa mga Levites on that time, that there may be food, para magkaroon sila ng food, para magtuloy-tuloy sila sa ministry, no? May nagsusupport sa kanila na hindi sila magugutom at tuloy-tuloy sila sa pag-serve kay God. Sabi dito, thereby put me to the test, says the Lord of hosts. So si Lord pa mismo nagsabi, no, put him to the test. Pagka nag-tithes ka, makikita mo yung results. If I will not open the windows of heaven and pour down for you a blessing until there is no more need. So bubuksan daw ni God yung windows of heaven sa buhay mo at ipo-pour down yung blessings. Grabe yung blessings. So, implication dito, by implication is prosperity, yung meaning ng blessing dito. Now, it means liberal or full or present. So, gift to na binibigay sa'yo ni Lord. Tuloy-tuloy na blessing hanggang wala ka ng need. No? So, makikita natin dyan na God is gonna pour out so much blessing sa iyo. Prosperity na lahat ng kailangan mo matutustusan. So, sabi rin dito, I will rebuke the devourer for you so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. So, another promise dito sa pagtitithes is rebuking. No, si Jesus, si God, i-rebuke niya yung devourer. Na yung mga ari-arian mo or yung business mo or yung bagay na pinagkukuhanan mo ng resources, hindi siya madidestroy. No, it will not destroy the fruits of your soil, and the vines in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Then all nation will call you blessed, for you will be a land of delight, says the Lord of hosts. Then magiging masaya ka. So makikita natin dito na you are a person na talaga magiging blessed when we do this. So hindi porket mayroong mga taong nagmi-misuse, no, binanggit pa rin ni Lord sa nation, sa buong nation ng Israel, no, na they should still bring the full tithe. Yes, sabi nga ni Jesus, maliit lang na bagay ito, kaya hindi naman talagang yung panahon ni Jesus and 2,000 years ago, maliit lang na bagay ito kasi lahat sila nagta-tithes. No, meron pa rin mas importanteng bagay, which is yung living right, yung being good to the other people, being good to the poor, helping the poor. Yes, of course. Pero when you do this, makukuha mo yung blessing. Kasi para sa sarili mo yan, para sa sarili mo. No? It is something that you would see. So madaming tao ngayon na humihinto sila sa pagtitithes kasi nakikita nila na merong mga nagmi-misuse nito. Pero tandaan natin, merong mga tao pa rin, mga pastors na matitino, na maayos,
na ginagamit nila according to what the Bible has said yung sa paggagawa ng tithes, hindi nila ninanakaw. So, kapag ikaw nakikinig ka and na-stumble ka sa isang tao na hindi isang pastor or pastor-pastoran, nag-acting lang na gusto nila payamanin yung sarili nila, no, dahil kinukuha nila yung pera ng mga tao, yung offering sa inyo, yung tithes ng mga tao, wag po tayong mangamba. Kumbaga, punta po kayo sa talagang totoong ministry ni God. No? Talaga makikita mo yon by the people who are helping the poor, people who are helping the people around them. Si Lord, lagi siya naglalagay ng mga churches sa mga lugar para tulungan yung isang lugar. Kasi pagka tinulungan sila nung church na yon, makikita nila na si God yung gumikilos. No? Kaya nga may church, kaya nga tayo Christians. Kaya tayo ayun yung isa sa mga, kaya tayo nilagay ni Lord sa isang lugar to help the community around us. No, para makita ng mga tao that God is answering their prayers. Especially ngayon, pandemic, no? Importante yun. Kaya wag po kayo ma-stumble sa mga taong mga gumagawa ng mali. No, kailangan umalis kayo doon, huwag na kayo magpaloko at pumunta kayo sa totoong ministry ni Lord. At makikita niyo yun, God will guide you. No, kailangan niyo siguro pakinggan si Lord maigi. And sabihin at tanungin si God, Lord, saan bang church or sino ba talaga yung totoong ministry mo? Sino ba talaga yung mga totoong alagad mo na talagang tumutulong sa mga tao? No, ganyan ang Panginoon. No, pero pagka ginawa mo pa rin ito, you would still have the blessings. Pero in the right ministry, hindi yung sa maling ministry. So, makikita rin natin si Paul, no? Nagbanggit siya about offerings. And yung buong chapter 9 actually, makikita mo dito yung promises ng offering. No, sabi dito ni Paul sa verse 1, "Now it is superfluous for me to write to you about the ministry for the saints." So sinasabi niya, grabe ang ministry ng mga saints sa iba't ibang churches. "For I know your readiness, of which I boast about you to the people of Macedonia, saying that Achaia has been ready since last year, and your zeal has stirred up most of them." So ito ay verse 2 ng 2 Corinthians chapter 9. So, kitang-kita, pinagmamayabang ni Paul yung Corinth church dun sa ibang churches kasi nga, ready na sila. Ito yung Corinth church na to, mayaman na church, mayaman yan na lugar. No, it's a city, a well-known city in their time. And talagang yung mga tao dito, kaya nila tumulong. And naturuan na sila ni Paul in the first letter, no, na about that. So, sinasabi ni Paul na kayo, kayang-kaya nyo tulungan itong ibang churches na naghihirap. Ibang mga lugar na naghihirap. So, sabi sa verse 3, "But I am sending the brothers so that our boasting about you may not prove empty in this matter, so that you may be ready as I said you would be." Now, otherwise, verse 4, "If some Macedonians come with me and find that you are not ready, we would be humiliated, to say nothing of you for being so confident. So I thought it is necessary to urge the brothers to go on ahead to you and arrange in advance the gift you have promised, so that it may be ready as a willing gift, not as an exaction." So kung papansinin niyo po, ang banggit ni Paul sa Corinthian church, na pinagmamayabang siya ni Paul sa Macedonian church, na itong Corinthian church, tutulong ito. They are ready. Kaya pinadala niya yung ibang tao sa umpisa, na to be able to prepare the gifts. Na ibig sabihin, nag-prepare na sila. Siyempre, wala naman pong Western Union noon. Wala naman pong transfer online, walang online internet and all that at that time. So, kailangan nila lakbayin para makuha yung offering to help out itong naghihirap na Macedonian church, mga Christian dito sa Macedonia. So, ganun ang ginawa nila, so that it would be a willing gift.
So, willingness, nandun pa rin yung willingness. And as they have promised. So, nag-promise sila. And ginagawa ito not for the exaction. Nandaan natin, no? Hindi po for exaction, for extortion, for covetousness or greediness. Hindi po ito dahil yung isang pastor lang ay gustong yumaman at magpagawa ng malaking bahay at magpagawa ng kanyang sariling penthouse and all that. No, hindi lang ganyan. Hindi lang isang mama na nag-aabuso, na lahat ng tao sa paligid niya naghihirap at siya ay ang yaman, no, madaming sasakyan and all that. Hindi po ito ganon. This is someone na si Paul, ini-encourage niya yung mga taga-Corinthian church na magbigay ng offering para sa Macedonian church, para sa ministry ng mga saints. Ito yung mga tao na talagang nagsisilbi sa simbahan, nagsisilbi sa mga Kristiyano din. No, doon po dapat tayo mag-offering sa mga ganong klaseng simbahan. Tandaan po natin, ang simbahan, ano po tayo? Kumbaga, tulungan tayo. We're in a body of Christ. Na hindi po yan iba-iba. No, for example, tayong sa HCF, iba kami sa ibang simbahan, hindi. Tulungan yan. Kapag may nakikita tayong ibang simbahan na nahihirapan, then tutulungan natin sila. Pag nakikita natin na nahihirapan tayo, then yung iba rin pwedeng tumulong sa atin. So, ganun po ang simbahan. No, kaya meron din gusto ko ituro about sa local church na talagang maintindihan natin kung ano ba ibig sabihin nitong local church. Hindi yung katulad ng nangyayari dyan na parang hiwa-hiwalay mga Kristiyano, may kanya-kanyang simbahan at kanya-kanyang ano. Pero makikita mo dito si Paul tumatalon-talon kung saan-saan simbahan kasi alam niya lahat ng Kristiyano pare-parehas lang. We serve one God. So, sabi nga dito ni Paul, mag-ready kayo ng offering. Hindi ito para for extraction or exaction. Hindi kayo lolokohin. No, gagamitin ito para tulungan yung mga church, mga Christians sa Macedonia. Then, sabi sa verse 6 sa 2 Corinthians chapter 9, the point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart. Kailangan may desisyon. Kailangan pinag-isipan. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ganun, hindi dapat pinipressure. Hindi ka tulad pagpapasok ko sa isang simbahan, makikita mo agad offering box. Makikita mo agad, ang laki ng envelope na nakasulat 1,500. Makikita mo agad, puro yung offering meter nila. Makikita mo agad, yung malagintong box na malaki sa gitnang-gitna. Ano ibig sabihin nun? Pinipressure ka pa lang sa pagpasok mo sa church. Dapat, napag-isipan mo na kung ano yung bibigay mo offering para sa simbahan, para sa ministry. No, madami nga dyan. Katulad nga ng sinabi nga ni Pastor Ali before, na ginagamit pa nila yung pangalan ng Panginoon para kumuha lang ng offerings. Sabi, you're giving it to God. Pero nangyayari is kinukuha lang nila talaga. Pero ang totoo niyan, we help out each other. We are giving offering so that we can help out another Christian, so that we can help out another brother or sister, or we can help out another church. Ganun yun, yung ministry ang hini-help out natin. Hindi yung sarili lang natin, hindi for exaction, hindi for extortion. So kaya kailangan talaga, you have decided in your heart na gustong-gusto mo talagang gawin ito. No, it must be in each, sabi sa verse 7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Verse 8, and God is able to make all grace, ito na yung promise. Ito yung promise. God is able to make all grace abound to you, so that in all sufficiency in all times, you may abound in every good work. So nakita nyo yun, kapag nag-sow ka na marami, then you would reap, mamumultiply yung seed mo, yung sinow mo. Then, maririp mo. Then, God will be able to give you abounding grace. Grace amount to you.
so that in all times magiging generous ka daw. Hindi ito parang isang businessman na nag-iisip, no, na ikaw ay mag-sow tapos para mag-invest or something like that. Ang isang businessman talaga, ano yan, puro yung sa sarili. Actually, kapag nakita mo, no, pagka mag-business ka, talagang i-count mo lahat. Titignan mo kung kikita ka ba o hindi. Pero dito, si Lord na magbe-bless sa'yo. No, pagka binigay mo yung nag-sow ka na generously with not reluctant heart. No, para sa ministry, yung totoong ministry, hindi yung peke, hindi yung nang abuso lang. No, God will be making abounding grace in your life. No, grace abound to you so that in all sufficiency, sabi sa verse 8, no, in all things at all times you may abound in every good work. That's a promise of God. So pag nag-sow ka sa ministry, gagamitin ng ministry para mag-preach ng gospel, para magtumulong sa mga tao, ganun lang. No? Yun yung dalawang bagay na yun. Then, God will multiply that. As it is written, sabi nga dito, sa verse 9, it is written na sa Bible, no, sa mga prophecies, He has distributed freely, He has given to the poor. His righteousness endures forever. Kung papansinin niyo po, no, sa Bible, laging helping the poor. Yung pag-offering, helping the poor, helping the people, helping the ministry. Then, yun lang talaga. Saka nakakita na building program sa Bible. No, sabi nga ni Jesus, sinabi sa kanya ng isang disciple, oh, how great the buildings are. Pero sabi ni Jesus doon, oh, walang after this, mawawala lahat yung building na yan. No, because of course, syempre, yung destruction ng Jerusalem tinutukoy ni Jesus. Pero the same thing, everything that you see here on earth, mawawala yan. Anong importante? Yung mga tao. Yung mga sa puso ng tao. Because righteousness endures forever. Kaya sabi ni Jesus, mas malaki ang righteousness, faithfulness, and all that sa pagta-tithing. Although tithing will give you promises and talagang yung abounding promises na yan. Pero dapat, mas ginagawa mo yung righteousness, mas ginagawa mo yung pagtulong. No? So sabi sa verse 10, He who supplies the seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Grabe, no? Kung papansin niyo po, sabi dito, God is the one who will supply the seed for you. Grabe, siya rin mag-seed. And He will multiply the seed for sowing. That's a promise. God will multiply your seed. Pagka nag-seed ka ngayon, pagka nag-offering ka para sa ministry, and then you have done it correctly, na walang reluctant, and kumbaga, freely given, cheerful giving, then God will multiply that seed more. And then when you sow it more, then God will bless you more. Multiplication. Hindi to parehas ng promise ng tithing. Yung tithing kanina, i-open kagad ni Lord sa'yo yung windows of heaven. Ipo-pour out niya hanggang di mo na kailangan until you don't have more need, any much need. And para sa mga business mo, sa mga ari-arian mo, He will rebuke the devourer for you. Pero ito, pagka nag-seed ka, tumulong ka sa iba, you will have that righteousness that endures forever. At the same time, He will multiply the seed that you have sown. And He will give you more seed to sow. Grabe, ganun. No, hindi ka talaga, hindi ito yung parang, magiging kuripot ka. Dahil alam mo na galing kay God yun. Alam mo na si Lord mismo nagpo-provide. Si Lord mismo nagbe-bless. Kasi alam mo sa sarili mo, ito lang yung trabaho ko. Parang ito lang yung trabaho ko. Pero pagka binless ka ni Lord, ganun na. Sobra na yung So, hindi ka talaga magiging greedy dito and hindi ka magiging thrifty dito. Kasi makikita mo na you will be honest on yourself and humbling yourself na si Lord talaga gumagalaw. And you will be enriched in every way. Sa verse 11, no? Sa 2 Corinthians 9. In every way, you will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Grabe.
So, ito yung gusto ni Lord talaga. Kaya kanya bine-bless, not to, kaya kanya ini-enrich, not to have self-indulgence o maging materialistic. No, so that you will be generous in every way. That through us, madami magte-thank you kay Lord. It's still helping the poor. It's still helping the people. It's still, yan ang ministry talaga. For the ministry, verse 12, for the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints, but is also overflowing in many thanksgiving to God. Ayun yung result natin. Kaya tayo tumutulong sa mahirap. Kaya tayo tumutulong sa mga tao. Kaya tayo tumutulong sa kahit sa mga nangangailangan. Bakit? So that there would be an overflowing thanksgiving to God. Yun lang po, guys. We work in the ministry so that there would be overflowing thanksgiving to God. And of course, masasave sila. Dahil nakita nila, si Lord ay kumikilos sa buhay nila. Sa 13, verse 13, by their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes from your confession of the gospel of Christ. Nakita niyo? Kailangan niyo i-preach yung gospel sa mga tinutulungan niyo. And the generosity of your contribution for them and for all others. Verse 14, while they long for you and pray for you because of your surpassing grace, because of the surpassing grace of God upon you. Thanks be to God for His inexpressible gift. Kita niyo po? So God is just going to use us. Now, when we have that generosity sa buhay natin, when we sow and support the ministry of God, yung ministry niya, no, yung mga pinapagawa, hindi yung peking nanloloko lang, no? Hindi yung mga taong nagbibuild lang na sarili nilang mansyon, sarili nilang penthouse, na talagang inaano kayo, niniloko kayo, no? Pero dun sa mga tao talaga na talaga tumutulong sa mga mahirap, talaga, kasi talagang ginagawa yung ministry, nagpipreach sa mga mahirap, nagpipreach sa mga tao, so, nagpipreach sa lahat ng kailangan si Lord. Ganun lang, o kaya tumutulong sa lahat ng kailangan si Lord. Especially in this time, grabe. Kaya nga nangyayari ito so that people would see who is the true, sino ba talaga yung tumutulong. Kasi in this time, pagka tinulungan natin sila, they would see a good God na in-answer yung prayers nila. Yung in-answer, no? Tinatch nila yung mga ibang tao so that they could help one another. That would bring equality. When we help the poor, that would bring equality. Now, when we help them stand up, that will bring equality. When we help them move in this time, mag-survive sila dito and they would be able to stand up on their own, that will bring equality. Wala pong mas mataas, wala pong mas mababa. God is using you to help them. So that in result, magkakaroon ng thanksgiving kay Lord. Magkakaroon ng inexpressible gift. Yes, maybe some people will take advantage of it. But that's between him or her kay God. No, sila na bahala kay God nun. Pero ang alam mo, na kailangan nilang tulong, kaya mo sila tinulungan. Kaya tinulungan mo sila dahil sabi sa iyo ni Lord. And the Lord, and yung mga natulungan mo talaga, they will have that overflowing thanksgiving kay Lord. So gusto niyo po ba yun? Gamitin kayo ng Panginoon. And yung mga promise na ito, dadaan po rin sa inyo. Multiplication, no? Enriching. No, talagang mabibless po kayo. Magkakaroon talaga ng prosperity din sa buhay nyo. Pero tandaan nyo po, importante po na si Lord ang kumausap sa atin. Importante po na talagang sinusuportahan natin yung ministry. Yung totoong ministry ni God. Hindi yung mga peking ministry dyan na nagpapayaman lang. Na talagang tumutulong. Tumutulong sa mga tao. Kasi babasahin nyo po talaga ng Bible. All of that is all about, ministry is all about helping people, preaching the gospel, helping the poor. No, hindi yung bibigay nga sila ng pagkain sa
sa mga mahihirap, pero yung pagkain na yun, kahit sila hindi nila makain, hindi nila kayang kainin kasi parang suka, di ba? Wag ganun. Of course, we treat people the same, no, as we want to be treated. So, tandaan natin yun. Yung mga promise ni God, totoo yan. It will endure. And forever, talagang mangyayari yan. So, wag nyo nang isipin yung mga maling turo sa mga bagay na ganito. Okay, wag nyo nang isipin yung mga pastor na nag-abuso dito sa ganito. No, what we know, na binuksan na yung puso at mata natin ng Panginoon, then, doon tayo sa tama. Doon tayo sa pagtulong sa mga tao. Doon tayo sa pagtulong sa totoong ministry ni God. Na walang exaction, na walang extortion, walang panloloko nangyayari. Talagang si Lord lang, no? Kaya ngayon po, tayo po'y magdadasal at pag-pray po natin na yung ministry ni God, especially yung result ng ginagawa natin will result to so many thanksgiving kay Lord. Na madaming sasamba sa Panginoon dahil tinutulungan natin sila. Na madaming maniniwala kay Jesucristo dahil tinutulungan sila ng Panginoon. At tayo po'y ginagamit ng Panginoon, no, para dito. Panginoon, maraming salamat po na binigyan niyo po kami ng trabahong ganito, na ministry na tumutulong sa mga tao. At yung mga tao po na nasaktan dahil sa mga maling gawain ng mga iba't ibang klaseng tao dyan, pray Lord na bigyan niyo po sila ng kagalingan sa kanilang puso, na sila po'y tumingin sa inyong salita lamang at maniwala sa inyong mga salita, sa inyong Biblia lamang, Panginoon, at para po sila magamit mo din at upang mas madami pa kaming matulungan, mas madami din pa silang matulungan. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ang nandyan. Gusto po namin na madaming sumumba sa inyo, madami pong manumbalik sa inyo, madami pong tumingin sa inyo at makilala kayo, Panginoon. Panginoong Jesus, maraming salamat sa pagturo mo sa ganito sa amin at sa mga inyong pangako. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So, maraming salamat po at see you po during this week. God bless.